no? Ito pag-usapan natin, mga kababayan, DDS booking ulit. Nung nakaraang linggo, mga kababayan, pinagpiestahan po sa social media itong si Vice Ganda dahil sa kanya pong pahayag na kung saan po ay talagang pumukaw po sa atensyon ng mga Pilipino. Dahil itong si Vice Ganda, ayon sa unang pahayag, mga kababayan, mga ka-GP Natics, siya po ay kumakampi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit, ito pala ay walang katotohanan, mga ka-GP Natics. Ito po yung pinakalat ng mga DDS nung nakaraan. Sabi dito, ayokong magpaka-ipokrito. Nakikita nyo, mga kababayan, mga ka-GP Natics yan. Sabi niyang ganon, ayaw kong magpaka-ipokrito. Aminin natin nung time ni FPRRD, karamihan ng adik nagbagong buhay. Karamihan sa kriminal nag-uunahang sumuko dahil sa takot kay Duterte. Confident kayong lumabas sa gabi dahil ayaw nyong yung mga kriminal at masasamang loob nabawasan na. Kung hindi si Duterte, yung namuno ng pandemic, lahat tayo patay. Lahat ng pondo ng gobyerno ginamit ni Duterte, maitawid lang tayo sa pandemic. Yan ang ipinakalat ng mga DDS. Kasi nga, mga kababayan, pag ginamit mo ang artista, lalo na sikat, maraming manonood, maraming makikisimpatya. Ngayon, nakarating po kay Vice Ganda, at ito nga po, kanya pong kinundi na at ay itinanggi ang pahayag na yon. Ito ay nanggaling mismo sa pangalan, sa account ni Vice Ganda. Nakita nyo naman, may blue check. Ibig sabihin yan, certified na kay Vice Ganda yan, at milyones po ang follower. Sabi niya, fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas o sinabi na ganitong statement. Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw o opisyal na pinagmulan. Please report. Ako nung una pa lang, hindi ko pinaniwalaan itong pahayag ni Vice Ganda. Remember, mga kababayan, si Vice Ganda ay mainstay ng ABS-CBN. At galit yan kay Jimmy Bondoc na kanilang kasama. 'Di ba? Sabi nga, ako, ang maalala ko lang kay Jimmy Bondoc, yung pagpapasara niya ng ABS-CBN eh. 'Di ba? Kasi si Jimmy Bondoc naglabas ng isang statement na kung saan po, sabi nito, naalala niya daw ang ABS-CBN. Ang ABS-CBN daw ang pinakamaganda, pinakamaayos na pamamahala, at talaga naman overwhelming at napaka-friendly daw ng mga tao. Sabi ni Jimmy Bondoc. Kaya sumagot itong si Vice Ganda, ang sabi niya, charot. Kaya pala pinasara mo ang ABS-CBN. Di ba? Oh. Ano ba yan, DDS? Kayo ba ay hindi na nagbago? Lagi na lang ba ganito ang gagawin ninyo, pati Supreme Court? Inyo nang binabalahura, pinipake news. My God. I hate Sabi ni Ping Laksamana, si Vice, best friend ni Kibuloy, ha? Best friend ni Kibuloy? Hindi ko alam kung best friend niya si Kibuloy. Kaya lang, mga kababayan, kung best friend niya si Kibuloy, galit naman siya sa nagpatanggal sa ABS-CBN. Kaya timbangin nyo rin, kasi ito, pahayag niya to, fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong nilabas o sinabi na ganyang statement, galing po sa kanyang official account. May blue check pa. Diba? Hindi tayo basta-basta magkaka-blue check, mga kababayan, hindi tayo magbabayad ng monthly. Pati si King Charles hindi nakaligtas. Pati si Donald Trump hindi nakaligtas. Ang dami, mga ka-GP Natics. Antonio Anduiza, kahit sino, ginagawa na lang ng fake news ng mga DDS. Kaya nga kita nyo ngayon, yung mga DDS. Yari kayo sa Meta, nauubos na kayo. No? Gumagalaw na ngayon si Meta. Yung mga
ano ng SMNI, mga post nila, pati yung mga account nila, nauubos na. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Alam nyo, ganito lang yan eh. Lahat ng dumidikit sa Duterte, nasisira ang buhay. My God, Di ba? I hate Trump. Oh. Lahat talaga, nasisira ang buhay. Kaya kayo, mga kababayan, huwag kayong dumikit sa Duterte. Kita nyo, kayo matatalino, nagiging buang kayo. Hindi lang nagiging buang, nagiging tanga at bobo pa kayo. Hindi na kayo marunong tumingin. Di ba, Sir Carlos Maglasang? Hindi na sila marunong tumingin, mag-verify, mag-research. Oh, talagang pinagpipilitan pa nila. O, kita nyo nga, kahit yung amo nila, buwang eh. Kung totoo yung sinasabi ni Sian Gaza, yung sinasabi ni Secretary John B. Cremulya, naku po, napakasamang ugali ng anak na isakripisyo mo ang tatay para lang sa yung sariling kapakanan, para magkaroon kayo ng tinatawag na media mileage insect para sa, ano, di ba? Para sa 2028 election. Oh. Muchacha in Switzerland, good day po. Basta DDS, fake news yan. Oh. Yes, tama po. Si Vice Ganda ay isang Ilocano. Kilala ko po, mga kababayan. Alam ko rin yung bahay ni Vice Ganda sa La Union. Di ba? Nagkahamunan sila, Pacquiao at Vice Ganda. Kaya best friend sila. Ah, okay. Akala ko yung literal na mag-best friend. Yung pala, nagkahamunan, magkaaway. Oo nga, no? Oo, naalala ko na. Thank you dahil pinaalala nyo. Bakit hindi mo ipatigil yung ano, yung bagyo. Diba? Ba't hindi mo patigil itong mga nangyayari na to? Ah, naalala ko na. So, ibig sabihin, mga kababayan, doon palang malalaman na natin na itong si Vice Ganda, hindi pabor sa mga Duterte. Hindi rin pabor kay Kibuloy. Diba? Tapos sasabihin ninyo, ito ay pahayag ni Vice Ganda. At dahil dyan, Vice Ganda, dahil galit ako sa'yo. Actually, naiinis ako dito eh. Kasi hindi ko gusto yung style ng kanyang pagpapatawa. Diba? Unlike yung mga sila Babalu, yung mga dati, talagang hindi nakakairitan, sarap panoorin ng kanilang pagpapatawa. Dito kay Vice Ganda, pilit na pilit eh. Pero, dito, dahil tayo naman ay gusto natin ma-inform ang lahat, ayan, nagpahayag po etong si Vice Ganda at hindi nga raw po totoo yung inyong mga pinapakalat. Nako, mahiya naman kayo mga DDS. Kawawa naman po kayo. Ano kung ako sa inyo, tinutuon nyo na ang buhay nyo sa ibang bagay kaysa yung kayo ay nagpe-fake news. Kita nyo, sa Biyernes, mga kababayan, 10 fake news vlogger ang pwede na pong ikulong. Meron ata ako nakita dito eh. Sino ba yung mga tao na yon? Teka lang ah. Kung may kopya ako dito. Parang may nakita ako kanina eh. Ah, nako. Yung mga fake news vlogger na yan, 10 ata yung nakita ko kanina. May pangalan dito eh. Teka lang, basahin ko lang mga kababayan Naku po. Ayan, mga vloggers. Ex-PCO Chief Cruz Angeles, 10 others face contempt, detention for snubbing fake news probe. Ang mga pangalan na nandito, mga kababayan, sila Aaron Peña, patay ka Aaron. Kasama ka. Number 1 ka pa. Alan Troy Sas Rogando Sasot, Elizabeth Joey Cruz, Ethel Pineda Garcia, Jeffrey Almendra Celis, Crisette Loretta Chu, Lorraine Marie Tablang Badoy Partosa. Haba ng pangalan nito. Mark Anthony Lopez. Dapat Badoy na lang. Diba? Mary Jean Kiambao Reyes and Richard Tesoro Mata. Nako, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kung gusto nyong kumita, pwede naman kumita sa maayos na paraan eh. Ganito lang gawin ninyo. Diba? Hindi yung nagpi-fake news kayo. Yun po yung mga inilabas, Sir Tony, na mga pangalan ng mga fake news vloggers, fake news peddler. Ba't hindi kayo isama si Jason Sa? Wala si Jason Sa rito eh.
Di ba? RMC, Macdenden. Gera na sa Davao, original versus Kabit. Anak ni Go versus anak ni Duterte. Pera-pera lang sa Kabit at hinakot na lahat. Kaya nga napanood ko yung video niya, nagpapakaawa. Sabi ko lang dun, tanga, naawa ka sa asawa mo, hindi ka nga sumama. oh. Yes po, mag-asawa yan, yung Dr. Mata na yan. Siya yung nagpakalat doon sa ano. Siya nagpakalat, hindi pala si Lechon pala yon kasi Mata Lechon. Iba pala yun.